Kabanata 6471. Nang iunat ni Emery ang kanyang kanang kamay, nakita ni Pamela ang suot niyang relong Patek Philippe Nautilus. Ang relo ay mukhang medyo sira, ngunit agad itong nagpakita ng lasa niya. Bagamat ang mga relo na ito ay naging sikat lamang sa mga nakalipas na taon, kakaunti ang mga tao ang kayang bumili o nagkaroon ng lasa para sa mga ito sa nakaraan. "There's no need to be so polite, Emery. You're just making me uncomfortable," nakangiting sabi ni Pamela. Nang ngumiti siya, ramdam niya ang sakit sa mukha niya. Lalo pang lumaki ang pagkamuhi niya kay Harvey. Malapit na tayong maging isang pamilya, kaya hindi na kailangang magpakita ng kagandahang asal na nakalaan para sa mga tagalabas. Originally, ang anak ko dapat ang magbabantay sa iyo ngayong gabi. Sa kasamaang palad, isang lalaki na nanggaling sa kung saan ay nanligaw sa kanya, at ngayon, ang buong pamilya Stanton ay nasa isang mahirap na kalagayan. Kahit na senior mo ako, hindi ako dapat naririto para sa hindi pagtupad sa isang bagay na kasing simple nito. Huwag mo akong sisihin at bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sumilip si Pamela kay Emery habang sinasabi iyon, at umaasang may makikitang pagbabago sa kanyang emosyon. Napangiti si Emery. Siya ay hindi isang taong nagmula sa kung saan dahil malapit na siyang maging susunod na chairman ng Country H Commercial Group, pati na rin ang pagkakaroon ng kakayahang patayin si Hector at makaalis doon sa isang piraso. Isa siya sa mga lalaki na magiging isang agarang tagumpay sa Walsing. Bigyan mo pa siya ng oras, at hindi ako magtataka kung may bago sa 4 Young Masters ng Walsing. Natigilan si Pamela. Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang paghanga ni Emery kay Harvey. Hindi pinansin ni Emery ang ekspresyon ng mukha ni Pamela at nagpatuloy. Sa kasamaang palad, ang mga may maraming talento ay madalas na nagkakamali kung gaano kalakas ang kanilang kapangyarihan. Naniniwala sila na ang mga bagay ay magiging maayos sa hinaharap dahil lamang sa mga bagay na naging maayos sa kanilang buhay sa nakaraan. Naniniwala sila na sila ang pangunahing mga karakter sa kanilang sariling mga kwento, at maaari silang kumilos ng may pagmamataas at walang parusa. Gayunpaman, nagkamali sila. Isa lang ang kwentong sinasabi at isa lang ang pangunahing tauhan mula simula hanggang wakas, at ang taong iyon ay ako. Ang kanilang pag-iral at ang kanilang madaling buhay ay isang bagay lamang na umaliw sa akin nang tuluyan ko silang sirain. Ibang-iba ang saya na nakukuha ko mula sa pagdurog ng mga bug at mahuhusay na tao. Nang marinig ni Pamela ang sinabi ni Emery ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Sinasabi mo na kahit gaano pa kalakas si Harvey, mamamatay lang siya kapag kaharap mo. Uminom si Emery ng kanyang tsaa at sinabing, kung kaya niyang magpumiglas at kagatin pa ako bago siya mamatay, mas magiging interesado ako. Kasi siya yung lalaking nagnakaw ng opisina at yung babaeng gusto ko. Ang boring talaga kung mamamatay lang siya ng ganyan. Patuloy na tumango si Pamela. Siyempre, tama ka, pero umaasa pa rin akong mapatay mo siya sa lalong madaling panahon. Mas mabuti pa kung mapatay mo siya bago matapos ang linggo ng pagluluksa ni Hector. Kung tutulungan mo ako, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Ibinaba ni Emery ang kanyang teacup at saglit na sinulyapan si Pamela, saka may sinabi na ikinagigil ni Pamela. Sinusubukan mo bang turuan ako kung paano gumawa ng isang bagay? Natigilan si Pamela, at tumayo siya, na nanginginig. Gayunpaman, naramdaman niyang nawala ng lakas ang kanyang mga binti nang bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Hindi pinansin ni Emery si Pamela na nakaluhod sa sahig. Itinaas niya ang kanang kamay, at pinitik ang daliri. Pagkatapos niyang mag-snap ng daliri, isang magandang babae na nakasuot ng puting martial robe ang pumasok sa kwarto mula sa labas at tumabi kay Emery. Nasiyahan si Emery sa kanyang tasa ng tsaa at sinabing, Betty, kontakin si Janos at tanungin kung kumusta ang mga bagay-bagay. Tumango si Betty at lumabas ng kwarto na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tapos, nagsimula na siyang tumawag. Pagkatapos tumawag, kumunat ang noo niya at naglakad papunta kay Emery at sinabing, hindi pa kumikilos si Mr. Janos. Hindi pa, tanong ni Emery na walang pagbabago sa kanyang paliwanag. Ganun ba kahirap pakisamahan si Harvey?
Hindi naman, pero medyo nag-alinlangan si Betty at saka sinabing, si Harvey at Journey ay namimili sa duty-free na tindahan sa airport. Masyadong maraming tao doon, at bumili sila ng napakaraming bagay kaya nag-deploy ang airport ng maraming security officer para iuwi sila. Walang pagkakataon si Janus na gumawa ng kahit ano. Napakahirap kung kumilos tayo sa isang lugar tulad ng Wolfsing International Airport. Maaaring makaakit pa tayo ng hindi kinakailangang atensyon sa buong mundo. Napayuko si Betty pagkatapos sabihin iyon, na para bang naghahanda ng harapin ang galit ni Emery. Oh, gumagamit ng pamimili para makaiwas sa gulo. Nakangiting ibinaba ni Emery ang tasa ng tsaa. Nice move, but it's just a petty scheme. Iwasan man niya tayo ngayon, sa tingin ba niya forever niya tayong maiiwasan? Sabihin mo kay Janus na kumilos sa ibang oras. Para sa atin, oras ang pinakasagana na bagay na mayroon tayo, tama. Pagkasabi noon ay tila nawala ng interes si Emery sa tsaa at merienda sa kanyang harapan. Tumayo siya, saka hinawakan ang baba ni Pamela gamit ang kanyang daliri at nakangiting sinabi, "Don't forget to pay your respects to Hector on my behalf. Dalhan mo siya ng bouquets of flowers. Namatay na siya, pero naaalala ko kung gaano siya karespeto sa akin. Sayang at patay na siya ngayon. Dapat palitan ng 3 young master ng Wolfsing ang 4 na young master ng Wolfsing ngayon." Pagkasabi nun kay Pamela ay umalis na si Emery. Natapos na nina Harvey at Journey ang kanilang mga aktibidad sa pamimili. Ang lahat ng mga bagay ay pagkatapos ay inilipat sa bahay ni Journey ng napakabilis. Pagkatapos magpaalam, bumalik si Harvey sa kanyang bahay. Sa pangunawa ni Journey, dahil nakauwi sila ng ligtas, ang mga sasakyang sumusunod sa kanila ay hindi nang ahas na sundan sila pauwi. Hindi ipinahayag ni Harvey ang kanyang paghanga. Walang laman ang bahay noong gabing iyon. Hindi man lang niya binuksan ang ilaw. Noong una ay nagpadala si May ng ilang sundalo mula sa White Tiger Camp upang protektahan siya. Gayunpaman, binigyan sila ni Harvey ng ilang araw na bakasyon. Napakagulo kung napakaraming tao sa paligid. Si Harvey na lang ang natitira sa malaking plantasyon. Mag-isa. Bumukas ang mga ilaw sa paligid ng kanyang plantasyon nang sumapit ang gabi. Ang kanyang lupain ay ganap na natatakpan ng kadiliman, na para bang ito ay isang itim na butas na napapaligiran ng hindi mabilang na mga bituin. Hindi yun pinansin ni Harvey at dumiretso sa loob ng bahay dala ang 2 set ng damit na pinili ni Journey para sa kanya. Pagpasok niya sa lugar, nagtaas-baba siya at malamig na ngumiti. May kumatok. Habang humahakbang si Harvey sa entrance, may tumama na palaso sa kinatatayuan niya. Tatamaan sana siya ng palaso kung inilapit niya ang kahit 1 milimetro. Punong-puno ng layunin ng pagpatay ang buong plantasyon sa sandaling iyon. Gayunpaman, tila inaasahan na ito ni Harvey. Nilagay lang niya ang mga shopping bag niya sa likod ng pinto. Pagkatapos, pinindot niya ang fire alarm button sa dingding gamit ang kanang kamay. Agad na bumukas ang mga emergency lights na sinabayan pa ng malalakas na tunog ng alarm. Kahit na pinutol ng kalaban na puwersa ang kuryente, ang buong lugar ay naiilawan pa rin at kasing liwanag ng araw. Agad na nakita ang mga assassin in black na nagtatago sa dilim. Dahil nasanay na sila sa dilim, saglit silang nabulag ng biglaang pagkislap ng liwanag. Pinulot ni Harvey ang isang palaso sa lupa gamit ang kanyang kanang kamay at ibinato iyon pasulong na may tunog ng pagsipol. May kumatok, at ang assassin sa kanyang harapan ay bumagsak sa lupa habang hawak ang kanyang leeg nang hindi gumagawa ng ingay. Kasabay nito ay agad na sinipan ni Harvey ang katawan at lumipad ang katawan sa ere. Ilang palaso ang agad na tumama sa lumilipad na bangkay ng ilang beses. Hinarang ng bangkay ang isang nakamamatay na pag-atake para kay Harvey at nakuha rin ni Harvey ang kanyang mga kamay sa paulit-ulit na mga arrow. Hindi nagdalawang isip si Harvey na pigain ang gatilyo. Ang 3 mamamatay tao na nagtatago sa mga anino ay agad na pinatay at nahulog sa lupa na may mga pulang sugat sa kanilang mga lalamunan, na namumulaklak na parang pulang bulaklak. Sa wala pang 10 segundo, lahat ng handang-handa na mga mamamatay tao ay nakaligtaan ang lahat ng kanilang mga pag-atake at pinatay ang kanilang mga sarili.
Good job! No wonder nagkaroon ka ng lakas ng loob para nakawin ang babae ni Emery at ang posisyon niya. Sa pagkakataong iyon, may pumalakpak, na nakatiklop ang mga paa habang nakaupo sa upuan ni Harvey sa sala. Si Janus iyon, isa sa kanang kamay ni Emery at isa sa mga hari ng kriminal sa mundo ng Walsing. Lahat ng tao ay minamaliit ka. Napalingon lang si Harvey at tinitigan si Janus saglit bago nagtanong, ang alipors ni Emery. Akala ko si Emery mismo ang darating. Sayang ang pera. Kung alam kong hindi siya darating, hindi ko iniswipe ang card ko nang walang kondisyon. Nakangiting sabi ni Janus, pupunta dito si Emery. Parang may misunderstanding ka sa sarili mo. Sa tingin mo, sapat na ba ang isang tulad mo para makipagkita siya sa iyo ng personal? Kahit ang mga inapo ng isang malaking pamilya ay walang karapatang tulungan siyang isuot ang kanyang sapatos. Alam kong may kakayahan ka at may alam kang mga galaw, pero marami pang katulad mo ang sinira ni Emery. Wala kang espesyal, naiintindihan. Nakangiting sabi ni Janus habang interesadong nakatingin kay Harvey, na para bang nakikita ang pagkagulat sa mukha ni Harvey. Sa kasamaang palad, ang tanging emosyon na makikita sa mukha ni Harvey ay pagkabigo. Walang ibang choice si Janus kundi ang maniwala na hinihintay talaga ni Harvey si Emery. Ang pagganap ni Harvey ay nagbibigay sa kanya ng paggalang kay Janus. Paano ito ipapaliwanag ni Janus? Napakabihira para sa isang binata na maging kalmado. Sa lahat ng mga inapo na winasak ni Janus, habang isinusuot nila ang kanilang pagmamataas sa kanilang manggas, palagi nilang inilalantad ang kanilang takot minsan. Pero hindi pa nagpakita ng takot si Harvey. Paano bihira, talaga? Whatever, kung hindi dumating si Emery, you have to do it. Napatingin si Harvey kay Janus. Dapat isa ka sa mga kanang kamay ni Emery at isa sa mga hari ng criminal underworld ng Walsing, si Janus, right? Lumapit si Harvey sa coffee table at nagsalin ng isang basong tubig at inubos ito sa isang lagok. Pinikit ni Janus ang kanyang mga mata. Marami kang alam tungkol sa akin. Napangiti si Harvey. Of course. I had to know, dahil naghahanda ang mga followers ko na palitan ka. Paano kanila mapapalitan kung hindi ka namin alam? Then, Harvey clapped his hands and said, tama na yan. Sabihin mo sa mga nasasakupan mo na lumabas na. Medyo boring kung magtatago pa sila na parang duwag. Nang marinig ni Janus ang sinabi ni Harvey, napaisip siya at tumingin sa paligid niya. Matapos masiguradong walang ambush, saka siya pumalakpak. Sa sobrang bilis, lumitaw ang 10-10 lalaki at babae na nakasuot ng maitim at masikip na damit. Lahat sila ay may hawak ng mga machete at palaso. Agad silang kumalat at nagpatuloy sa pagsipa sa mga pintuan ng lahat ng iba pang mga silid. Mahinahong sinabi ni Harvey, lahat ng pinto ko rito ay mga antigo, at ang bawat isa ay nagkakahalaga ng $15 milyong. Huwag kalimutang bayaran ako sa ibang pagkakataon para sa anumang pinto na nasira mo. Tumawa si Janus. Seryoso, nag-aalala ka pa rin sa pera sa panahong ganito, hindi sa buhay mo. Kalmadong pagpapatuloy ni Harvey, I'm just telling you what will happen later. Habang nagkukwentuhan ang dalawa ay tapos na ang mga tauhan ni Janus sa paghahanap sa plantasyon. Mabilis na pumunta sa gilid ni Janus ang isang babaeng maikli ang buhok at bamulong, walang nananambang, boss. Wala ring mukhang kakaiba. Lahat sila ay may karanasan, at tiwala sila na walang ibang tao sa plantasyon kundi sila. Ang tanging ibang tao ay si Harvey, na nakulong sa kanila. Sinulyapan pa ng babaeng maikli ang buhok si Harvey nang iulat niya ito. Naisip niya na ang isang taong nang ahas na magnakaw ng isang bagay mula sa isang taong kasing kapangyarihan ni Emery ay tiyak na may kakaibang talento. Pero sa itsura nito, nagpapanggap lang si Harvey. Nakapatay sila ng maraming tao na may parehong kakayahan tulad ni Emery sa mga nakaraang taon. Sa kasamaang palad, ang mga basurang tulad ni Harvey ay naniniwala na mayroon silang pambihirang talento at mapagmataas na hindi nasusukat. Sa bandang huli, nauwi silang lahat bilang mga bangkay. Wala ka man lang ginawang paghahanda.
Gusto mong palitan ako ng mag-isa. Naglabas si Janus ng tabako at sinindihan. Bumuga siya ng usok bago sinabing, "Sinisikap mo ba akong patayin sa pamamagitan ng pananakot sa akin sa mga walang laman na salita?" Hindi sinagot ni Harvey ang tanong ni Janus, at ang sabi lang, "I rejected Elric's request to resign." Maya-maya, pumunta ako sa Stanton residence at naging boyfriend ni Journey. After that, I went shopping with her. Hindi naman ako nagtatago. Normally, magagalit si Emery dahil nandito siya para subukan ang buhay ko ng personal dahil ako ang sum-iris sa lahat ng plano niya. Gayunpaman, hindi siya dumating. Bukod sa pagpapatunay na napakamayabang niya, nagpapatunay din ito na malaki ang tiwala niya sa iyo. Ibig sabihin din, marami ka nang natulungang problema sa kanya at medyo masaya siya sa lahat ng iyon. Pero sa pag-amin ni Emery, iniisip mo na hindi kanya subordinate, kundi isang taong talagang mahalaga. Kaya pala nung pumunta ka dito para patayin ako, at gusto mong manglinas. Halimbawa, ang mga taong dinadala mo ay mga taong mapagkakatiwalaan mo. Sila ang pinakamagaling sa pangkat na iyong sinalihan. Sa madaling salita, kapag pinatay kita at ang mga taong nakapaligid sa iyo ngayong gabi, ang iyong paksyon ay ganap na mawawasak. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6475. Matapos marinig ang sinabi ni Harvey, bahagyang natigilan si Janus at malamig na sinabi, "Magandang pagsusuri. Ang mga narito ngayon ay ang pinakamahusay sa aking asosasyon. Kung maaari mo akong patayin at pagkatapos ay patayin silang lahat, kung gayon totoo na ang aking pangkat ay hindi malayo sa pagkawasak. Ngunit ang tanong ay, maaari mo bang patayin kaming lahat?" Nawala ang ngiti sa mukha ni Janus, at napalitan ng mahinang pagpatay na tingin. "Of course you can," sabi ni Harvey sabay kibot balikat. "Hindi mo pa rin maintindihan. Kung hindi deserve ni Emery ang respeto ko, ano sa tingin mo ang magagawa mo, Janus?" Tumawa si Janus. Hindi man lang siya natakot sa mga sinabi ni Harvey, at sa halip ay nagpakita ng ekspresyon na puno ng interes. "Inaamin ko na matapang ka, inaamin ko rin na malakas ka at palaban. Ngunit wala sa mga iyon ang makakatulong sa iyo sa pagmamayabang, dahil lahat ng iyon ay walang kabuluhan kapag nahaharap sa ganap na kapangyarihan. Halimbawa, madali mong pinatay ang ilan sa mga nasasakupan ko, di ba? Ngunit ang problema ay mayroon akong daan-daan, kahit 1,000 subordinate na nasa parehong antas. Hindi ko kailangang gawin itong mag-isa. Kahit yung mga nakatayo sa tabi ko na kapag aatake ay sapat na para mamatay ka ng masakit. Understand? Pinatay ni Janus ang apoy mula sa kanyang tabako gamit ang kanyang hinlalaki at daliri ng dahan-dahan at pinatunog ang leeg. Hindi na niya itinago sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Tumingin kay Harvey ang short-haired girl at malamig na sinabi, "There's no need to waste your time with a guy like him. I'll kill him right now." Nawalan siya ng hininga, na parabang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit nakagawa siya ng isang kritikal na pagkakamali. Lahat ng mga pukana at planong iyon ay biro lamang kapag mayroon tayong ganap na kapangyarihan. Pagkatango pa lang ni Janus ay aatake na agad siya. Wala pang 1 minuto ay magkakahandusay na si Harvey sa sahig. Hindi pinansin ni Harvey ang pang-aasar ng maikli ang buhok at pinikit ang mga mata habang nakatingin kay Janus. "Bago ang laban natin, mabibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka at humingi ng awa. Maaari kong pag-isipang hayaan kang umalis sa Wolsing ng buo ang iyong buhay at nakadikit pa rin ang mga paa." Paano ko sasabihin ito? From a certain point of view, I like peace. Iwanan ko ang Wolsing na buo pa rin ang buhay ko. Sabi ni Janus. Hindi niya maiwasang mapangiti na parabang ngayon lang niya narinig ang pinakanakakatawang biro na narinig niya. "Aaminin kong napakayabang mo, anak. Pero, dapat ko ring sabihin sa iyo na walang kwenta ang magyabang. Maaaring totoo na maaari kang magkaroon ng malaking impluensya sa labas ng Wolsing, ngunit may isang bagay na dapat mong malaman kapag narito ka na. Sa isang lugar tulad ng Wolsing,
kahit na ang isang taong may malaking kapangyarihan ay mahihirapang harapin ang mga lokal na tao na mas mababa sa kanya. Not to mention, ang taong kinakaharap mo ngayon ay ang taong may pinakamaraming impluwensya sa Walls Inc. Sabi ni Harvey, nga pala, may narinig din akong kasabihan. Kahit ang pinakamakapangyarihang tao ay mahihirapang harapin ang mga bagay na hindi pamilyar sa kanya. Ngayong narito na ako, oras na para sa isang lugar tulad ng Walls Inc. na magkaroon ng bagong master. Nang magsimulang lumaki ang ngiti ni Janos, nag-thumbs up ang babaeng maikli ang buhok at nanlilisik ang mga mata kay Harvey. Ang galing mo, marami akong nakitang hindi alam ang kahulugan ng kamatayan, pero ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong handang harapin ang kamatayan ng direkta. How dare someone like you call yourself strong at all? Do you think this is a game? Dumura siya. Ngumisi ang maikling buhok na babae habang patuloy ang kanyang munting pagsasalita kay Harvey. Sa tingin mo ba may karapatan ang isang tulad mo, na hindi man lang alam kung sino talaga siya, na ipagpatuloy ang pagdaldal sa harap ko? Inuutusan kitang putulin ang iyong dila at putulin ang iyong mga kamay ngayon din. Mayroon akong awtoridad na iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, dapat mong panagutin ang iyong mga aksyon. Para sa isang tao sa kanyang propesyon, nakita niya ang napakaraming supling sa kanyang hanay ng trabaho. Marami na rin siyang nasira sa kanila. Kahit mukhang napakalakas ni Harvey, naisip niya na wala siyang pinagkaiba sa isang insekto. Ibinaba ni Harvey ang baso niya. Okay, stop wasting time. Dahil lahat kayo ay gustong mamatay, gawin natin ito. Ipapadala ko kayong lahat sa impyerno. Ikaw. Nang makita ng babaeng maikli ang buhok na hindi pa rin alam ni Harvey kung gaano kalaki ang problema niya, nagpakawala ito ng malamig na tawa at agad na inayos ang enerhiya sa loob niya. Pagkatapos, sumipa siya patungo sa kinatatayuan ni Harvey. Napakatigas ng kanyang sipa, at puno ng layuning pagpatay. Ang layunin ay simple, gusto niyang patayin si Harvey sa isang sipa. Nais niyang malaman ni Harvey kung anong kaunos-lunos na wakas ang mararanasan niya kung patuloy itong magyayabang sa harap niya, nina Janos, at Emery. Nang makita ni Janos na kumilos ang babaeng maikli ang buhok, mahinahon niyang hinawakan ang baso sa kanyang kamay at sinabing, "Huwag mo siyang patayin ng mabilis. Alam mo kung gaano kahilig maglaro si Emery." Malamig na tumawa ang babaeng maikli ang buhok at gumamit ng kaunting lakas sa kanyang sipa, ngunit ganoon pa rin kalakas ang kanyang atake. Naririnig ng isa ang mga sonic boom na nagmumula sa himpapawid, na parabang nagkaroon ng pagsabog. Nang makita ng mga katulong ni Janos ang nangyari ay malamig silang ngumiti. Naniniwala silang mamamatay si Harvey. Parang hindi ganoon kataas ang power level sa Walls Inc. Hinaway-kaway lang ni Harvey ang kamay at iniunat ang palad. May sumipol habang gumagalaw ang palad niya. Mukha siyang casual na ginagawa, ngunit ang kanyang mga galaw ay napakabilis at hindi mapigilan. Sa sumunod na segundo, tumama ang palad niya sa binti ng babaeng maikli ang buhok. May malakas na kalabog, at agad na bumukas ang pantyhose na suot niya. Napasigaw sa sakit ang babae habang siya ay itinapon sa hangin at tumama sa sahig. Isang anti-gang florera ang nabasag sa likod. $150 milyong, sabi ni Harvey, huwag kalimutang ibalik ito. Nasasaktan si Harvey dahil sa nabasag na florera, pero nagyelo ang ekspresyon ng lahat. Isang hit, at paralisado na siya. Paano nangyari ito? Anong nangyari dito? Paano siya naging napakalakas at nakakatakot? Minamaliit ba natin ang kalaban? Natigilan ang lahat ng naruroon sa kinatatayuan, at nagdilim ang kanilang mga ekspresyon nang makitang madaling mabali ni Harvey ang binti ng maikli ang buhok sa isang hampas. Hindi nila matanggap na madaling matalo ni Harvey ang isa sa kanila. Hindi man lang nakayanan ng babae ang pag-atake sa kanya. Maging si Janos na tahimik na nakaupo doon ay hindi maiwasang magulat. Alam na alam niya ang antas ng lakas at kakayahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, madali silang naparalisa ni Harvey. Ito ay lampas sa kanyang wildest imahinasyon. Sino ka? Masakit na tanong ng babaeng maikli ang buhok. Alam mo bang galing ako sa Divine Martial Arts School?
How dare you na pilayin ako? Galit na tinitigan ng babaeng maikli ang buhok si Harvey, ngunit hindi pa rin ito sapat para itago ang takot sa kanyang mga mata. Marami siyang masasabi sa isang pag-atake na iyon dahil isa rin siyang martial artist. Si Harvey ay isang taong madaling makadurog sa kanya sa mga tuntunin ng lakas. Dahil sa pagkakakilanlan niya at sa pangkat na kinabibilangan niya, hindi niya naiwasang magkaroon ng ganoong emosyon kahit natatakot siya. Sagradong lugar ng pagsasanay, sabi ni Harvey, paumanhin, ngunit walang sinuman mula sa lugar ng pagsasanay ang nararapat sa aking paggalang. How arrogant, how stupid, ni hindi mo alam ang ibig sabihin. Kumaway ng kamay ang babaeng maikli ang buhok. Halika na, sabay-sabay siyang salakayin. Nararapat siyang mamatay dahil sa pakikipaglaban niya kay Emery at pagpapahiya sa sacred training grounds. Ang lahat ng iba pang tinatawag na elite ay naglabas ng kanilang mga espada pagkatapos ng utos ng babaeng maikli ang buhok. Ang paraan ng paghawak nila sa kanilang mga espada ay nagmistulang mga daloy ng liwanag na maaaring gumiling kay Harvey upang maging tinadtad na karne. Gayunpaman, nang humarap ang lahat ng mga mamamatay tao na sundalo, walang gaanong pagbabago sa ekspresyon ni Harvey. Madali niyang nilapitan ang mga ito. Umalangaw-ngaw ang tunog ng sampal sa loob ng plantasyon. Walang nakakita sa ginawa ni Harvey, ngunit ang nakikita nila ay ang mga elite na iyon na itinapon sa ere. Lahat sila ay umiyak sa sakit habang sila ay bumagsak sa lupa. Matapos masaksihan ang nangyari, natigil sa gulat ang ekspresyon ng babaeng maikli ang buhok. Anong nangyari? Bagaman sinabi na pagdating sa martial arts, ang bilis ay hari at walang depensa ang hindi masisira. Ngunit ito ay sobra, hindi ba? Ikaw, sabi ng babaeng maikli ang buhok, na nanunuyo ang lalamunan. Paano mo nagawa iyon? Palihim na pag-atake iyon. Ikaw. Sneak attack. Saka tingnan mo ito ng maayos. Ngumiti si Harvey, at dahan-daw ang inabot ang palad niya. Mabagal pa rin ang ginagawa niya, ngunit nang makita ng babaeng maikli ang buhok kung paano umatake si Harvey, pakiramdam niya ay hindi na siya makakaligtas sa pag-atake. Pagkatapos, may ingay ng tuloy-tuloy na pag-atake mula sa babaeng maikli ang buhok. Napasigaw siya sa sakit habang tinatakpan ang mukha bago muling itinapon sa ere. Nabasag ng kanyang figure ang isa pang flower vase. Napakalakas mo. At this stage, you are very close to become a weapons lord, ani Janos. Nung una, tinitigan niya si Harvey. Gayunpaman, nang makita niya kung paano natalo ang lahat ng tao sa paligid niya sa isang galaw lang, naging seryoso agad ang ekspresyon niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Harvey. Hindi ko ini-expect na ganito kalakas ang loob mo noong bata ka pa. No wonder you dared to offend Emery. So, this is the source of your courage. Ang masasabi ko lang ay minamaliit na talaga kita. Sabi ni Harvey, I'm sure minamaliit mo pa rin ako. Malamig na sagot ni Janos, pwede kang magtiwala, oo, pero huwag kang masyadong kumpiyansa. Kung hindi, magiging yabang ang iyong kumpiyansa. Ito ay medyo kahanga-hanga na nasa iyong kasalukuyang posisyon, ngunit hindi ka magagapi. Wala ka pa ring pagkakataon kapag nandyan ako. Puno ng awa ang tingin ni Janos kay Harvey. Kahit may talino at lakas si Harvey, hindi niya alam kung kailan siya titigil. Hindi niya alam na may mga taong kailangan niyang katakutan at hinding-hindi niya dapat saktan. Sa madaling salita, ang ginawa ni Harvey ay naghukay ng maagang libingan para sa kanyang sarili. You sound like a pretty tough guy, hibot balikat na sabi ni Harvey kay Janos. Paano kung turuan kita ng leksyon ngayon? Ha! Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Janos. Tumayo siya at hinubad ang suot na jacket at inihagis sa couch. Sa paghakbang niya ay agad na bumalot sa kanya ang nakakatakot na aura. Hindi na binigyan ni Janos ng pagkakataon si Harvey na mag-react. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang kuko, at siya ay binato ng isang direktang pag-atake sa mukha ni Harvey. Sipa ng kuko ng agila. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Harvey habang nagpa siya itong gamitin ang parehong hakbang laban sa kanya. Iniunat niya ang kanyang mga palad. Kahit banayad na hampas ng palad iyon,
sa sandaling nakadikit ang mga daliri ni Janus sa palad ni Harvey, isang malakas na kalabog ang narinig. Tumilapon sa ere ang figure ni Janus. Nanginginig si Janus habang umiitim saglit. Pagkatapos ay napaatras siya ng 12 hakbang habang paatras. Kasabay nito, naramdaman ni Janus ang isang malakas na enerhiya na nagsisimulang tumubo sa kanyang katawan. Ilang saglit pa, naramdaman niyang parang bakal ang bibig niya habang tumutulo ang dugo sa gilid ng labi niya. Noon lang napagtanto ni Janus ang nangyari. Bakas sa mukha niya ang gulat at hindi makapaniwala habang nakatitig kay Harvey. Hindi niya matanggap, ngunit may nangyaring hindi niya inaasahan. Paano? Paano kaya ito? Sa panahon niya kasama si Emery, napakaraming manual ang nabasa niya at nakainom ng napakaraming gamot. Ang lahat ng iyon ay naging daan upang maabot niya ang antas ng isang Diyos ng digmaan sa kabila ng kanyang kabataan. Gayunpaman, natalo na siya pagkatapos makipagsantukan kay Harvey minsan lang. Hindi kaya ang lalaking nasa harapan niya? Isang nakakatakot na pag-iisip ang lumitaw sa isip ni Janus, ngunit mabilis niya itong pinawi sa katulad ng bilis na nabuo. Huminga siya ng malalim at tinitigan si Harvey. Hindi ka ordinaryong tao. Sino ka ba talaga? Bakit paulit-ulit mong sinusubok si Emery? Mula sa naalala ni Janus, hindi kailanman nasaktan ni Emery ang isang taong ganoon kalakas. Dapat may dahilan si Harvey para kumilos ng ganoon kay Emery. Not much, mahinahong sabi ni Harvey. Ako ang susunod na chairman ng Country H Commercial Group, at akin din si Journey. Kung matatanggap mo ito, hindi na tayo muling mag-cruise ang landas pagkatapos nito. Sa kasamaang palad, dahil tumangging tanggapin ni Emery ang katotohanan ito at gusto niyang gawing mahirap ang mga bagay para sa akin, ang magagawa ko lang ay protektahan ang aking sarili. Nagkibit-balikat si Harvey na para bang wala siyang ibang choice. Ninakaw mo ang dapat na pag-aari ni Emery, at nagpapanggap kang inosente. Sabi ni Janus, sinasabi ko sa iyo, ang isang tulad ni Emery ay nakatakdang makuha ang lahat ng gusto niya sa mundong ito. Ang sinumang sumasalungat sa kanya at magtangkang makipagkompetensya sa kanya ay sinusubukan lamang na patayin ang kanilang sarili. No one had rights in the past, no one will have those rights in the future. Ganoon din sa iyo. Binawi ni Janus ang kanyang kanang kamay, at isang espesyal na ginawang pistola ang lumabas mula sa ilalim ng kanyang manggas. Hinawakan niya ang baril sa holster nito at saka itinutok kay Harvey, at hinila ang gatilyo. Nagkaroon ng malaking pagsabog, mga pagkislap ng apoy at kulog. Isang bala ang tumama sa ulo ni Harvey. Ang babaeng maikli ang buhok at ang iba pa ay mga elite ng Martial Arts Alliance. Lahat sila ay tumingin sa kung ano ang susunod na mangyayari na may malaking pag-asa. Alam nilang lahat na ang mga armas na ginamit ni Janus ay espesyal na dinisenyo mula sa bansa A, na ginawa upang masira ang mga depensa ng mga martial elite. Gaano man kagaling si Harvey, nagbago na ang panahon. Wala siyang magagawa sa harap ng ganoong sandata. Tamang-tama sa noo ni Harvey ang tama ng bala, ngunit hindi na ito pinansin ni Harvey at itinaas lang ang kaliwang kamay. Magkadikit ang hintuturo at singsing na daliri. May tili habang sinasalo niya ang bala gamit ang kanyang mga daliri, nababalot pa rin ng usok ang kanyang mga daliri. Nakatayo lang siya, at ganoon pa rin ang ekspresyon niya kanina. Samantala, nagdilim ang ekspresyon ni Janus. Maganda ito. Sa kasamaang palad, hindi mo mailalabas ang buong kapangyarihan nito. Sabi ni Harvey na nakatingin sa bala sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pagkatapos, ibinato niya ang bala kay Janus. Sumipol ang bala habang umaagos ito sa hangin na parang kidlat. Ang bala ay napapaligiran ng isang napakalakas na aura na kaya nitong lumunin ang kalangitan. Ang maikling buhok na babae ay hindi na mamalaya na sumigaw, "Tumakbo, boss!" Napakadilim ng ekspresyon ng mukha ni Janus. Bilang isang piling sundalo, alam niya na wala siyang matatakbuhan sa ilalim ng mga kondisyong ito. Kung siya ay tatamaan saan man siya magpunta, kung gayon ang tanging pagkakataon niyang mabuhay ay lumikha ng mga pagkakataon sa pamamagitan ng pagsali sa laban. Agad na sumugod si Janus at hindi pinansin ang bala at tumagos sa kanyang balikat ng may kaluskos.
Kinagat niya ang ngipin at tumakbo patungo sa kinatatayuan ni Harvey. Isang malakas na sampal ang narinig habang ginagamit ni Harvey ang likod ng kanyang kamay para sampalan ang mukha ni Janos. Tumalbog at napasigaw si Janos sa sakit, bumagsak ang katawan niya sa marble coffee table sa likuran niya. Nabasag ang marmol, at mga pira-piraso lamang ang naiwan sa lupa habang umubo si Janos at dumura ng dugo. Sinubukan niyang bumangon. Humakbang si Harvey at dinampot ang baril na nakapatong sa lupa. Pagkatapos, itinutok niya ang baril sa noo ni Janos. "Hindi mo magagawa iyon, bastard." Galit at hindi makapaniwalang sigaw ng babaeng maikli ang buhok. "Paano mo matatalo ang amo ko? Paano? Hindi mo rin magagawa, naiintindihan ko. No problem, you better put the gun down. Kapag may nangyari sa amo namin, babayaran mo yan ng buhay mo." "Babayaran mo ang buhay ko." Nakangiting sabi ni Harvey. "Walang kapangyarihan kahit si Emery na kitilin ang buhay ko. Kahit na ginawa niya iyon, sa tingin mo ba matatakot ako ng sobra para pilayin ang amo mo?" Nagkaroon ng malakas na putok ng hilahin ni Harvey ang gatilyo. Tumalsik ang dugo. Mahigpit na hinawakan ni Janos ang kanyang energy nexus sa kanyang tiyan, na may hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Paralisado. Harvey, paralisado siya. Mas masahol pa ito kaysa sa simpleng pagpatay sa kanya. Ibig sabihin, nawala na ang lahat kay Janos mula ngayon. Siya ay naging ganap na inutil, at mawawala ang lahat ng kanyang halaga sa mga mata ni Emery. Nangangahulugan din ito na mula ngayon, lahat ng naharas niya ay madaling maglalabas ng galit sa kanya. Nanginginig lang si Janos sa takot nang mapagtanto niya ang senaryo na kakaharapin niya. Nais niyang patayin na lang siya ni Harvey imbes na pilayin siya. Ang kamatayan ay mas mabuti kaysa 10,000 sa pagkakataong ito. Hindi makapaniwalang tumingin din sa eksenang ito ang maikli ang buhok. "Ikaw." Nanlamig ang kanyang katawan, at puno ng takot at kawalan ng magawa ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na kahit ang pangalan ni Emery ay hindi makaligtas sa kanila. Hindi man lang nagdalawang isip si Harvey nang hilahin niya ang gatilyo. Sinimulan niyang tanungin si Harvey, "Hindi mo ba alam na lahat kami ay malapit na katulong ni Emery?" Kabanata 6480. Napatingin si Harvey sa babaeng maikli ang buhok. "Kailangan ko bang ulitin? Walang kahulugan sa akin ang pangalang Emery. Sige, ngayong tapos na ako kay Janos, it's your turn. Are you going to do it yourself? Or should I get my men to do it?" Kinuha ni Harvey ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Mabilis na pinapasok ni Tyson ang kanyang mga tauhan at sinimulang linisin ang lugar. Pagkatapos magbigay galang kay Harvey, kinuha niya si Janos at ang iba pa. Nakita ni Harvey na si Tyson at ang kanyang mga tauhan ay nagiging mas propesyonal. "Sir York, nabalitaan ko lang na umalis si Emery sa bahay ni Pamela kalahating oras na ang nakakaraan. Baka siya ang nag-ayos na nandito si Janos, pero ayon sa personality niya, wala siyang pakialam sa mga detalye, ang resulta lang. At ang mga resultang makukuha niya sa pagkakataong ito ay mabibigo siya ng husto," sabi ni George. At karagdagan, ang libing ni Hector ay tiyak na magaganap pagkatapos ng 3 araw, dagdag niya. Pumasok siya sa plantasyon ilang sandali matapos umalis si Tyson at ang kanyang mga tauhan upang mabilis na iulat ang kanyang mga natuklasan. Binuhusan ni Harvey si George ng isang basong tubig at nakangiting sinabi, "Maupo ka at magsaya sa iyong oras." Humigop si George, pagkatapos ay nagtanong, "Dapat ba nating pigilan ang ating impormasyon na makarating kay Emery? Kahit na gawin natin, malalaman nila na si Janos at ang kanyang mga tauhan ay nabigo sa pinakahuling bukas ng umaga." Mahinahong sagot ni Harvey, "There's no need to stop the flow of information. Sabihin mo kay Tyson na itapon sila sa pasukan ng Wright family pagkatapos niyang patumbahin silang lahat. Gusto kong makita kung paano pakikitunguhan ni Emery ang kanyang mga loyal subordinate. Aalagaan niya ba sila hanggang sa pagtanda? O maghuhukay siya ng mga libingan para sa kanila?" Medyo natigilan si George. Nag-thumbs up siya kay Harvey. "Nakakamatay ng plano mo, Sir York. Kung pipiliin ni Emery na panatilihin si Janos at ang iba pa,
kailangan niyang gumastos ng maraming pera at lakas ng tao upang matiyak na ligtas si Janus at ang iba pa sa paghihiganti. Sa isang kritikal na oras tulad nito, ito ay magiging isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Sa kabilang banda, kung pipiliin ni Emery na maghukay ng libingan para sa kanila, hindi na magiging ganap na tapat sa kanya ang lahat ng kanyang nasasakupan pagkatapos nito. Mahirap pangunahan ang mga tauhan niya kapag hindi na sila ganap na loyal. Kahit ako si Emery, sasakit ang ulo ko kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon. Dahil magdudulot ito ng sakit ng ulo, hayaan mong sumakit ang ulo ni Emery. Bigyan mo siya ng pansin. Ang pangunahing priority natin ngayon ay ang pamilyang Thompson, sabi ni Harvey. Tumango si George. Tama ka. Pagkatapos ng kamatayan ni Hector, ang mga Thompson ay naging sarado. Sarado na halos sila ay nakalimutan. Gayunpaman, hindi sila tatahimik ng masyadong matagal pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang mga inapo. Sa aking tansya, gagamitin ng mga Thompson ang libing ni Hector bilang dahilan para imbitahan ang lahat at bawat pangkat na nauugnay sa kanila na magplano ng counter-attack laban sa iyo. Sa madaling salita, walang kwenta ang pagtatalo kung sino ang tama o mali sa puntong ito. Sir York, kailangan mong maunawaan na ang isang buong pag-atake mula sa isa sa mga dakilang pamilya ay magiging lubhang nakakatakot. Kailangan mong maghanda. Napangiti si Harvey. Of course I do. Kaya nga gusto kong makipag-appointment ka para sa akin. Kinuha ni Harvey ang isang litrato at inilagay sa coffee table. Naningkit ang mga mata ni George nang makita ang nasa larawan.